family first, kumbaga. Oo, okay. Joshua, ikaw naman. Ako po si Joel Galvez. Ang mama at papa ko dito si Ching Ching at si Kanor na best friend ng nanay ni Corinne at ni Bea. Ang karakter niya dito ay makulit na suportado yung mga kaibigan niya. Lalo na yung gusto niya, si Corinne, suportado niya. Yun, mabait. Pero love interest kay ni Loisa dito. Kayo, love team kayo dito. Opo. Okay. Aaron? Yes, MJ, we have a question from the quotation queen Uy, herself. Janice de Belen? Mercy Leharde. Ay, Mercy Leharde pala. Good evening po. Good evening, Tamers. Sino po? Ay, Tony Perez. laugh agad? Ano to? Hindi, kasi tatawanan dito eh. Anyway, meron ba sa inyo na nakapag-dialogue na in real life na nasaan ka nang kailangan kita at Grabe. bakit at kanino? Ay. I think the people with more experience can answer that. Vina daw. Narinig na namin ang name of Vina from afar. Pareho naman kaming single mom, di ba? So we can relate. Nasaan ka nang kailangan kita? Mukhang ang anak yan na namin ang makakasagot niyan, di ba? So, ayun. I think, because we're both single mothers. So, I think, yun yung, ikaw na nga sumagot. Ako na. Ikaw muna. Kung ano yung sinabi niya. Yun din yun. Yung mga father, ganon? Mga father ng mga anak nyo, yun? Hindi naman, siguro tinatanong ko sa sarili ko, chinecheck ko parati yung sarili ko bilang working single mom, kung parati akong nandyan para sa anak ko, kahit na busy ako. So, tinatanong ko sa sarili ko. Ako in general. Sa sarili ko at kung kani-kanino. Kasi minsan, di ba, sa buhay, minsan ang dami mong pinagtatanungan, hindi lang isang tao, kung nasaan ka nung kailangan kita. So, I guess, in general, yun. Okay, thank you. Wait lang, to Mercy, si Joshua. I think Joshua can answer that. Ikaw ba? Yes. Joshua? Ba't may asawa na rin siya? Ay, nako. Wait, hindi naman lahat asawa ang kinakailanganan, di ba, Timers? Oh, check, di ba? Oh. Joshua, you wanna share something? Okay, kasi yung mama ko, kasi lumaki ako sa papa ko. So, nung ngayon, naging artista na nga ako, yun, nagkatrabaho na, yun, parang may tatanong ko, nasan ka nang kailangan. Ganon? Pareho lang pala tayo ng kaparan. Ay, sali na sa cast si Mercy. Dito na si Mercy sa cast. Meron pa sasagot, wala na. Meron pa ako isang tanong. Go with Mercy. Meron na ba sa inyo nakapagtanong? Sa isang tao o sa isang inibig niyo, nasaan ka nung natututo na akong umibig at magmahal? Mayroon na ba kayo? Oo nga, iba yun Nasaan ka nang natututo na akong umibig at magmahal? Meron na ba kayong sinabihan nun? Anong show yon? Immerse. Hindi, yun eh. Halimbawa may umibig sa inyo. Tapos, may inibig ka ng iba. Tapos, iniibig mo rin siya. Tapos, nagtanong ka, nasaan ka? Natututo na akong umibig at magmahal. Ganon. Sasagutin nila yon, Timers? Oo. Bagong soap po yun din na isa pa. Hindi, nasaan ka nung natututo na akong umibig at magmahal? May ganun bang moment sa inyo, guys? Book 2. Book 2 daw. Hindi, meron bang moment sa inyo na parang you were, yun nga, natututo na kayong ma-in love, tapos biglang nawala na yung taong... Kasi yung parang meron na kayong syota. Tapos meron sumingit na isa. Na-type nyo rin. The Mercy, love story mo yan. Aminin niyo po, kayo yun. Hindi, na-experience nyo na ba yun? Yung ganon. Sagutin na natin para makamove on na tayo doon. Denise. Hindi pa po. Hindi pa po. Wala? Hindi na rin. Si Christian. Si Christian daw. Baka may pasabog to si Christian. Ayan, meron yan. I'm sure. Wala po ako natandaan na ako nagtanong. Baka sila. Baka sila ang nagtanong.
Oo nga, Pero ganun hindi nga. ko lang po matandaan. naman eh. Baka wala rin. Okay. Tamers? Oo nga. Oo, kasi may nagtanong na sa akin yan eh. Ayun ang sinasabi namin eh. Yan tayo eh. Salamat. Dinadala sa ang personal sa trabaho, Tamers eh. Ayun. Namin dinala yun. Thank you, Timercy, ah. Parang gusto lang mag-pitch kay Tito Ricky Lino. Oo. Ay, speaking of Tito Ricky Lino, Sir Ricky, parang may movie na ganito nung 1986. Tama ba kami? 1986, oo. So itong teleseryeng ito was inspired by that movie. Okay. Actually, si Susan Roses ang nagsuggest kay Charo Santos na gawin yung pelikula na basis ng isang teleserye. Okay. 1986. Yung Susan Roses noon, siya si Vina Morales ngayon. Si Eddie Garcia noon, si Christian Vasquez. Wow. Manoy, oh. Si Hilda Coronel, si Denise. Tama, no? Si Richard Gomez, si Jerome. Yung dalawang anak ni Susan Roses noon, si Snooki at si Janice de Belen. Si Snooki yung ambisyosa, mas agresibo, si Jane. And si Janice de Belen doon, yung laging nagpaparaya. Correct. Laging nagbibigay at nagsisilbi. Si Loisa. And then si Aga Mulak, Si Joshua. Joshua. Wow, aga, ha? Alam mo na, Joshua. Pero Sir Ricky, sabi niyo po kanina, inspired. So, ibig sabihin, may mga binago po ba kayo? Oo. Although yung pinaka-spine niya, kwento pa rin ng isang nanay, and then dalawang anak niya, and then ng isang babae, na hindi naman matatawag na totoong kabit eh. Kasi eventually, naging para siya yung wife eh. Okay. So even yung meaning ng pagiging kabit, doon sa pelikula and dito sa teleserye, parang nagbabago, Okay. nagsishift. So yung spine niya, kwento ng generation ng pag-ibig, and then ng isang nanay, dalawang anak, and then isang babae sa labas. Yung pa rin naman ang sinusundan ngayon. Naglagay lang kami ng parang prequel na backstory, yung first generation ng love story. Kaya Okay. naging 3 generation ng love stories ngayon. And So, syempre, napakarami ng tweakings, ang pagbabago, at Ayun. enhancements. Pero yung spine, Solid pa rin. Ano doon pa rin po. Okay. Sir Ricky, thank you. May question tayo, Aaron, dito mula kay Leo Bukas. Gusto ko mulang tanungin si Joshua at saka si Loisa. Anong unang-unang experience nyo nung sumalang kayo sa set para sa taping, since first teleserye nyo ito? I-share nyo nga sa amin. Nangatog ba ang tuhod nyo? Anong experience ang naramdaman nyo nung unang-una? Siyempre po, kinakabahan po kami kasi first day po namin sa taping. And Ano agad ang pinagawa sa inyo nung unang araw nyo? Ikaw, Loisa. Kami po, naka-extend ako po si Jane po. May scene po na pinaiyak po kaming dalawa. Sobrang kinabahan po ako doon. Naiyak ka naman kaagad? Opo, kasi nadala po ako sa kanya nung umiyak na din po siya. Tapos sobrang na-feel ko po siya dun sa eksena, kaya naiyak na po ako. Yun po. Joshua. Ako po, kinabahan, pero yung scene naman po, yung... Anong unang scene mo? Yung parang sa recognition day po siya, na parang papalakpak ako na... Papalakpak lang. Opo. Tsaka po yung... Kasi supportado ako po talaga, kasi may gusto ko nga po kay Corinne. Tapos, parang supportado ko siya, parang sobrang saya ko sa kanya, parang gano'n. Nung recognition day. Palakpak ka rin ngayon, ha? Si Denise taka si, Vina. Since dyan kasi, kayo yung dalawa yung pinaka-senior sa mga babae na artista. Paano nyo i-rate or anong experience mo sa mga performances itong dalawang baguhan? Si Jane kasi hindi na siya baguhan, si Jerome kasi hindi na rin eh. So, itong dalawang baguhan, paano nyo i-rate bilang mga baguhan sila? Actually, mahirap mag-rate, no? Kasi unang-una, tinatry naman nila yung best para mapaganda yung bawat eksena. Hindi ba kayo nahirapan nung una? Naka-eksena One sila? thing kasi na talagang natutunan ko rin since matagal na rin ako sa business, isuportahan yung kapwa mo artista, lalo na baguhan. And they're there naman to listen.
kapag nagbibigay kami ng tips, lalo na nandiyan na yung mga director namin na magagaling, talagang hindi pinapabayaan. So we never had a hard time sa mga bawat eksena namin. Ako, looking forward pa ako to do more scenes na mga iyakan or mga drama scenes with Loisa kasi mas konti pa yung eksena namin sa mga nagagawa pa namin. Mas marami akong eksena na drama scenes with Jane. And I could see na talagang she's really doing her best para mapagaling yung pag-arte niya. And she's doing very well. Oh, She's doing very well. Asian TV Award yan, Best Actress. Yes. Denise. Well, for me, hindi ko pa sila nakaka-eksena. But from what I know personally, I'm very excited para sa kanilang dalawa. I see yung eagerness to learn. I see the humility and yung trust sa buong production na this is really a learning process for them and they will be guided by the production and of course their fellow actors. So, excited ako para sa kanila. Okay, Jerome. Ibang level na ba ng acting ang ipapakita mo dito? Kasi sa Be Careful, ano ka lang cutie-cutie ka lang, ganon. Boy Next Door. Dito ba, Rumi Richard Gomez ang peg mo? So, paano yan? Well, talaga po malaki po yung pinagkaiba nila kasi dun sa Be Careful, si Luke Andrew Lim talagang sobrang light lang yung dinadala niya lagi. Kung magka-problema man siya, alam niya at the first place na naandyan yung family niya at yun yung naging trial sa kanya kung makikita niya ba agad yung family niya as yun yung tutulong. Which is, in the end of the day, yung family niya pa rin, sila Nikki, mga kapatid niya, sila Sir Chief, ang tutulong sa kanya, lalo na si Maya, ang magpapagaan ng buhay niya sa mga problema niya. Unlike dito, si Ryan Briones, talagang nakasandal lang kay Tony Briones, which is nawala rin in a certain point na magiging mag-isa siya hanggang sa dumating isang katulad niya na kaedad niya, ka-generation niya, si Corinne Tividad, na siya yung tutulong para sa ganon. Yun. Ganon. Pero happy si Leo sa'yo, Jerome, ha? Thank you. Remember that. Okay. We'd like to acknowledge lang the people behind Nasaan Ka Nang Kailangan Kita project. Let's start with our business unit head, Miss Jeannie Ocampo. Woo! Go, Miss Jean! Miss Jeannie, our production manager, si Mark Anthony Hile. Mark Anthony. Yeah. Ang kanilang executive producer, si Mariel Navarro. Kumaway ka naman sa kanila. Our director, si Direk Mervin Brondial. And Direk Kathy Camarillo. And of course, ang kanilang director sa pilot, no, si Direk Jeffrey Juterian. And your writers, nakasama ni Direk Tuloy, ni Sir Ricky, ang head writer Ruby Lea Castro, and wow, Gilmer D. Direk Gilmer D, one of the writers pa lang ito. Kaya pa lang dito si Direk Gilmer. Our writers, Dexter Hemedes and Alpha Fortune. And contributing writers, si Alan Ibanez and Carlo Katigbak. And of course, our CCM production staff and promo staff. May question naman si Ray Pumaloy. Kay Vina, congratulations Vina, panibagong series mo na naman to na. Thank you. Kumbaga ikaw yung pinaka nasa taas, on top of the whole series. Gaano kalaki yung responsibility na ikaw yung parang, sa'yo iikot yung buong serye? Actually, it was done very well kasi kung maumpisahan mo from the start ng storya ni Cecilia, talaga makikita mo yung transformation ng medyo nagkaroon siya ng pamilya, nagkaroon siya ng anak. It was, at first, medyo lahat kami, honestly, lahat ng characters, medyo kinabahan kami and talagang we really made sure na kung ano man yung kung ano yung continuation ng character. To myself, para sa akin talagang nahirapan ako, kinabahan ako, but hindi naman kami pinabayaan ng aming direktor, ng lahat ng mga staff para at yung mga writers namin na i-explain sa amin bawat isa yung character namin sa magiging present. Kasi di ba lahat ng mga soap, lahat ng mga series dito sa
ABS talagang top-rated. Miss Jeannie. Oh, Lalo pleasure na sa aming lahat. ikaw yung binibenta. I mean, hindi naman binibenta, ikaw yung nakikita sa TV, No. na nagpo-promote or something, or parang ganon. Actually, all of us are really praying na sana on January 19, it will be very successful ang aming pag-uumpisa ng aming pilot. Itong soap opera na ito, I would say na talagang buo, storya ito ng pamilya. Walang nakakaangat, walang pantay-pantay kami lahat dito ng bawat character. It just so happened na it just started sa storya ko nung bata pa ako. Katulad nga ng sinabi ni Sir Ricky, di ba? Nagkaroon lang po ng backstory si Cecilia para mas maraming makita ng mga tao yung paghuhugutan ng sakit at sakit ng naranasan ni Cecilia. And then from then on, ito na yung mga next generations. Bina, sa trabaho, I mean, sa pagiging visible sa trabaho, parang hindi mo na ba naiisip yung word na nasaan ka ng kailangan kita? Na nasaan ka na kailangan kita na magkaroon naman ako ng love Actually, life? tinatanong ko na yun ngayon. Ay, ang tagal na pala, no? Nasaan nga naman siya nang kailangan ko siya ngayon? Pero I guess wala pa. Wala pa siya. talaga. Oo, hindi ko pa kailangan. Oo, buti ka pa meron. Ay, nagsisismisan dalawa, no? But yun. Kay Denise naman, kasi nabanggit naman na ni Vina, paano yun? Kasi, kumbaga, paano babalansehin yung love life mo, yung pag-ayos ng wedding, tapos meron kang trabaho na kailangan mong tutukan. Di ba importante yung panahon sa jowa? Para sa akin kasi I'm so thankful na supported ako by my family at saka nga ng jowa. Kasi para sa kanya, parang we already know that we're for each other. So, hinahayaan lang namin ang isa't isa to follow our dreams. So for now, ito ang focus ko and my son. And then everything else falls into place. Paano ka bumabawi dun sa mga oras na kailangan ka niya? Given na yun na puyat ako. Kasi, when I'm not at work, I'm with my son and with my family. So, the moment na walang trabaho or kahit may break, umuwi talaga ako. I really stretch myself para magawa ko ang lahat. Hinahatid ko yung anak ko sa school. Nandun ako para sa lahat ng programs. Present ako for doctor's appointments, lahat. Pero present din ako at 100% sa trabaho. Para hindi mo nabanggit yung love life? Family na kasi. Family na kayo. Personally. Okay. So, update lang. Ano na ang mga kaganapan? Well, we haven't planned anything yet. Kasi 2 years pa naman yung wedding. Wala pa. Okay, thank you. Sugal pa. Thank you, Ray. Aaron. Yes, MJ. Eto, ilang beses na nagbitiw ng katagang nasaan ka nang kailangan kita? Si Glenn, si Bongga. Wow. Kakaloka. May ganun. Ayun, kay Denise at sa kay Vina. Of course, ang dami yun ng roles na nagampanan. Ano pa yung challenge na meron tong roles na ginagampanan nyo ngayon dito sa bagong show niyo? Actually, mararanasan pa lang namin. Kasi itong soap opera na ito, ayaw nila ni Direk, ayaw na lang ng team na masyadong drama na nga, idadrama mo pa. So, para sa akin, na-challenge ako sa ganyang setup kasi nasanay ako sa prime time na kailangan, umiiyak na ng gano'n. Ito, gusto nila, kung drama man yung eksena, simple lang, yung nangyayari sa buhay, normal. They want, actually, mas realistic. Realistic talaga yung pag-arte. Mas gusto nila. Kung hindi mo kayang umiyak masyado, di okay lang. Parang ganun. It really depends on your emotion that moment at sa eksena. So, doon ako na-challenge ha. Kasi medyo sanay ako sa kailangan mong heavy drama. Lalo na sa mga panggabi. So, excited ako, looking forward ako. At ako naman open ako na matuto sa mga ganong klaseng pag-arte rin. Magkapatid kayo ni Denise dun sa story? Pwede ba? Kasing ganda ko ba si Miss V? Hindi Glenn eh. Sino yung kapatid ni Denise? Sabi niya kanina sister. Si Jerome. Okay. Pero to answer your question, no, na-excite ako kasi para sa akin, I love challenges, no? So I like to see that in every show that I do na bibigyan ko ng something new, something completely different. This is a brand new character kasi. So para sa akin, challenge accepted din. Kasi I've been through different directors at
each director has something in particular that they want. Pero katulad ng sinabi ni Ms. Vina, this is something completely different from what we've done before. So lahat po kami na-challenge. Nagawa na namin yung intense, heavy drama, nagawa natin yung comedy, yung musical, lahat na, this is something fresh. And I feel like yung ginagawa namin dito is very true to life and very real, very raw. Pero Denise, may times ba na parang naiinis ka dun sa character mo dahil parang lumalabas na nga agaw ka ng pag-ibig ng iba? Actually, pag napanood niyo po yung soap, ma-explain po yung tanong niyo. Hindi ko pwede pong sagutin yun. But I'm excited for you to watch it kasi sa totoong buhay, wala naman yung completely kontrabida. Walang completely bad person. Everybody has a reason for everything. Dito sa storyang to, sa soap na to, everybody's driven by love. Everybody is being moved by love. So that's what's gonna make the flavor of this soap very, very interesting. Pero magkakaroon kayo ng confrontation scenes, of course. Tinan natin. Definitely. Kasi, syempre, meron nga kaming storya kay Sir Ricky, meron nga kaming plot, no? Pero minsan naiiba yun. Depende yun sa kung saan ang patutunguhan ng aming storya, ng aming bawat isang character. Pero somehow magiging physical ba or secret? Pwede rin maging ganun. Pwede rin maging ganun. It's possible or maybe baka iba ring magiging sitwasyon, atake. Actually, to add to that, Ms. Vina, it's one of the reasons why excited rin kami. Kasi this project was put together for people to be family, the story of love, the story of young love. There's lessons to be learned here. Hindi siya yung typical soap. So yung mission ng mga heads namin is to touch lives. Kaya it's gonna be very interesting. Hindi lang yung bastang tinapon lang yung drama dyan. May dahilan kung bakit kami gumagalaw. Okay, thank you. Thank you, Glenn. Now to Aaron, before we proceed with the next set of questions or last set of questions, para mas maintindihan natin yung characters nila, ito, naka-ready na yung ating VTR to explain yung each characters ng ating mga cast. Let's watch this.